Welcome back to the Sky with mga chong. And for today's vlog, wait lang, baka napapansin nyo mga chong, ibang motor ang gamit ko. Yes, ito ay yung aking scooter. Bakit? Kasi mabibrate yung aking smash kapag nagbablog ako, no? So ito muna ginamit ko, yung aking mumurahin at chipipay pero malupit, the Rusi RFI 175. So heto na nga mga chong, welcome back to the Sky. And for today's vlog, pag-uusapan natin yung dalawang nakakabwiset na major problem ng Suzuki Smash. Last vlog ko, hindi ko to binanggit. Bakit? Kasi hindi ko na-encounter. Pero nung mga sumusunod na araw, nung nakilala na yung channel natin, ang dami nagpuntahan sa bahay. Nagpa-schedule, nagpagawa ng alam mga Smash. At doon ko napagtanto na itong mga pinaggagawa ng Suzuki, ano ba naman yan guys? Suzuki, meron na akong dalawang major problem na natuklasan sa inyo guys. Okay, doon sa mga naunang model hindi naman wala naman akong na-encounter yung mga 2015 pababa. Solid na solid yung mga yon mga chong. Pero itong mga latest model na 2018 or 2020 pataas, eto nagkanda leche na. Hindi ko alam kung nagpalit ba itong si Suzuki ng supplier. Okay, alam nyo kasi guys, itong mga manufacturing ng motor, hindi lang motor, kotse, appliances, is hindi naman sila mismo gumagawa lahat ng parts nila, no? Kinukuha nila sa mga supplier. Ngayon, nataon, itong Suzuki, Suzuki Philippines, makinig kayo. Unang major problem ng motor nyo, lalo na dito sa Suzuki Smash, is yung tono ng karburador. Dapat kasi out from the kasa, okay na yan. So palagay na, siguro tinesting nyo yan, okay sa kasa nyo or sa planta nyo. Then pagdating sa mga dealer, eto na, nagkakanda leche na. Marami nag-PPM sa akin, pumupunta sa bahay, nagpapagawa ng karburador nila, pinapalinis, ano ba, basta yung mga gano'n, no? Pagdating sa akin, walang minor. Eto pa nakakasama ng loob. Out from the kasa, hinahayaan ng mga dealer nyo na ilabas yung motor nang wala sa tono. Okay? Napakarami nag-iiyakan sa Facebook, ang dami nagko-comment sa channel ko, ang dami nag-message sa Messenger. Tapos patulong naman, yung motor ko brand new, binili ko sa kasa, pero inilabas, wala sa tono, namamatay. Kinabukasan, padjak sila ng padjak, kasi nga yung motor wala sa tono. May bumabiyahe pa mula sa malayong lugar, dumadaya pa dito sa akin. Pero sa tingin ko, hindi lang sa akin ito nangyayari, no? Hindi naman, hindi sa akin, hindi sa sarili ko. Kumbaga siguro sa ibang lugar, na-encounter dito ng mga ibang motor shop na brand new yung motor, wala pang isang taon, wala pang ilang buwan, wala na agad sa tono yung inyong karburador. So sana naman Suzuki Philippines, no, yung mga dealer nyo is paki-audit naman or paki-reorient yung mga mekaniko. Kasi ang nahihirapan dito is yung mga bumibili at yung mga masugid yung fans, lalo na sa Suzuki. Alam ko talagang magandang brand ng Suzuki, pero dahil nga sa mga gantong bagay or issue, medyo nagkakaproblema, no? Pumapangit yung imahe nyo. Yan yung unang-unang major problem sa Suzuki Smash, yung carb tuning. Hindi naman sira yung karburador, ang problema nga lang wala sa tono or hindi may tono ng mekaniko ng kasa. Hindi naman sa minamalit ko yung mga mekaniko sa kasa, pero guys, sana naman bago nyo hayaang ilabas yung motor, lalo na kung brand new, is pakitono naman ng maayos, no? Again, hindi sira yung karburador, hindi ko sinisiraan ng Suzuki. Sinasabi ko yung mga na-encounter ng mga consumer nyo, okay? Yan yung number one. Yan yung, ano ba yan, nabubulol na ako. Pasensya na guys, alam nyo sa totoo lang, napakahirap mag-vlog. Kapag bumabiyahe ka tapos nag-isip ka ng sasabihin mo, putya, baka may mababangga ka na. Ako na nga dito, may kasalubong na pala ako, no? Yan yung isang major problem ng Suzuki. Sa brand new, sa brand new. Next, eto na, yung number one yung problema ngayon. Kagaya ng sabi ko kanina, hindi ko alam kung nagpalit ba kayo ng supplier. Ito kasi yung logo nyo sa inyong regulator. Kilala ko yung logo nyo yan, yung SH na yan. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Pero sa totoo lang, nagtrabaho ako dyan yung logo na yan, oo. Alam na ng Suzuki kung anong company yan. May company sa Alubang, okay? So ito na yung number one. Lobat.
anak ng tokwa. Wala pang 2 buwan, wala pang 5 buwan, wala pang 1 taon. Yung Suzuki Smash, kahit anong model pa yan, lobat. Ang battery magandang klase, original. Pero magtataka kayo, karamihan dito sa mga dinadala sa akin, lobat ang problema ng motor nila. Pagdating nila sa kasa, ibabalik nila sa kasa, ang sasabihin ng mekaniko, boss, kailangan mong palitan yung regulator. Kita mo yan? Kailangan palitan yung regulator. Brand new, ha? Wala pang 1 taon, wala pang 5 buwan. Palit agad ng regulator. Anong nangyayari sa inyo Suzuki Philippines, ha? What happens to yours? Pinaggagawa nyo dyan. Nagpalit ba kayo ng supplier, ha? Dati naman okay naman yung mga regulator. Ano ba yan? Dati naman okay naman yung mga regulator nyo. Pinamababa na 3 taon bago pa magka-problema. Ano, iba umabot ng 5 years. Pero ngayon, itong regulator nyo, napakalaking problema. Ang daming namang problema. Ito mga chong, alam nyo naman, oh, lalo ng mga subscriber ko or followers ko, yung Suzuki Smash ko naka full wave na. Wala na akong paalam doon sa inyong warranty. Kasi ang gagawin lang naman, iwa-warranty, check, papapatan yung pyesa, regulator, tapos ilang buwan, ganun na naman. Please lang Suzuki Philippines, paki-refresh, ha? Paki-refresh naman yung design ng regulator nyo. Kung kailangan i-modified na sana lang. Kasi nangyayari, nagagastosan tuloy yung mga consumer. Lalo na ikaw, kung nanonood ka ng vlog na to, eto chong, sabi ko sa'yo, pag bibili ka ng Suzuki Smash, yan, hayop na yan. Yung regulator, yun lang. Siguro sa iba madali lang, hindi siya ganung major. Pero for me, ha, lalo na sa mga newbies, syempre brand new, tapos di pa jack, naglagay pa kayo ng starter. So ito na nga, no, nasabi ko na yung 2 problema or 2 major issue ng Suzuki Smash. The rest, flawless. Makina ay talaga, oh my god, sobrang ganda, sobrang tining, sobrang tulen, no? Sobrang tulen, masyado. Talagang matibay, paint, forma, talaga namang talagang the best, no? Yun lang, yung 2 yun, yung tuning ng karburador. Sana bago nyo ilabas ng kasa, or kapag may dinala dyan sa mga kasa na dealer, yan, or dealer, pakitodo naman ho na maayos, no? Kasi ang hirap magmotor, nasa traffic ka, biglang mamamatay yung motor mo. Tapos sasabayan pa ng lobat na battery. Ay Diyos ko, naganda leche-leche na. Di ba nakakabisit yung ganung motor? Naturingang branded, ha? Naturingang branded. Pucha, tinalo pa ng Rusi. Ito Rusi ko nga, hindi pumapalya Oh, real talk. Etong Rusi ko, binabash to, sirain, ha? Sirain. Pangit ang makina, pangit ang pairings, madaling masira. Pero wag ka, nginingitihan ko lang yung ibang branded. Bakit? Sila tumitirek, itong Rusi ko hindi. Well, sorry na lang. Pangit kasi itong Rusi ko, Oh, yan, ako na nagdato ng sarili kong motor, ha. Oh, pahinga lang muna si kung itatanong nyo ako nasa yung Smash ko, nasa bahay, nandoon, nagpapahinga. Kasi nga, mabibrate yun kapag nagbabalag ako, hindi ko lang alam kung mabibrate din to. Kapag mabibrate din to, di yung Smash na lang ulit ang gagamitin ko, no? So yan, ano bang solusyon dyan sa 2 yan? Yung karburador, kung malapit lang kayo sa akin, punta kayo, Barangay Malamig, Binyan, Laguna. Yan, itotono ko yan, 50 pesos. May bayad, 50 pesos lang, mahal ba yun, pucha? O kaya bumili ka na lang ng milk tea, dali mo sa bahay. Paglabas mo, tono na yan. Basta tono lang ng karburador, ha. Tono lang. Okay, kaya PM nyo, guys, check natin yung motor nyo. Pagdating naman dito sa regulator, guys, no choice. Ito lang ang nakikita kong solusyon dyan, guys, sa laging lobat. 2 lang. Una, fast charging. Itinuro ko na yan, nandyan lang yan sa aking channel. Search nyo na lang, guys. Madali lang siya, pati napakamura lang, no? Fast charging. Yon para lamang sa LED na bumbilya. Kailangan yung mga bumbilya ng motor nyo lahat LED, ha. Tail light, dashboard, headlight, pati mga flasher, kailangan LED. Kapag hindi LED, maglolobat ulit yan. Tapos kung mas maganda kung wala kayo nakalagay na MDL o mini driving light, yung busina nyo stock, para doon yung fast charging, okay?
So yung fast charging, hindi siya talaga fast charging ng battery eh. Tinataas lang niya yung amperahe doon sa supply, doon sa mga ilaw nyo, okay? Tsaka sa busina, amperahe lang tinataas doon. Yung voltahe ganun pa rin, 12 volts, hindi siya pumapalo ng 14 volts. Pumapalo ng 14 volts pero yung amperahe medyo mababa doon sa battery ha, sa battery. Pero kung gusto talaga ng, alam niyo, pang dikdikan, syempre nagpo-full wave din tayo guys. Full wave, wala nang dadabes pa dyan sa full wave guys. Kung gusto nyo ng LED lahat, tapos yung busina nyo malakas, yung naka-mini driving light, meron pa kayong laser gun, full wave, ipo-full wave nyo na yan guys. Kung may nagtatanong naman magkano ba singilan sa full wave, okay? Ang singilan po sa full wave dito sa amin sa sa Calamba, sa mga kakilala ko is around 1,000 to 1,500. Okay? Sa iba alam ko medyo mas mataas, sa iba alam ko medyo mas mababa, pero yung sa alam ko 1,000 to 1,500. Sa 1,000 to 1,500 is kasama na doon yung regulator. Okay? Yun lang yun. Diretso na yan, iba battery operated na yan. Tapos ano bang regulator ang ginagamit? Maraming klase ng regulator eh, basta full wave. Pwede yung pang Rusi, pwede yung pang GY6, tapos TTGR, Liwa, yan, Liwa. Yun yung mga kilalang ginagamit sa pagpo-full wave. Kaso nga lang syempre, kung magdi-DIY kayo, ingat-ingat lang din. Kasi isang mali nyo dyan guys, sabi ko sa inyo, sabog yung motor mo, ubos yung wiring nyo, no? Kaya ako medyo alanganin kayo mag-DIY, search kayo sa Facebook, marami naman dyan. Sa Sodos, yung mga nagpo-full wave, mga tropa, marami dyan. Kung mas mataas man yung alang singil, okay lang, basta at least, di ba, maganda na yung charging nyo, hindi kayo mamamroblema. Kasi isa sa binabayaran yung quality yung gawa. Kaya nagtataas sila ng presyo. Hindi ko na sisilipin yan. So yun lang guys, para sa vlog na to, dalawang major issue ng Suzuki. Kaya Suzuki, kung nanonood kayo or may taga Suzuki, or may taga Suzuki na nakakapanood ng video ko ngayon, guys, please lang, sana makarating sa top management nyo na ito yung problema sa ground ng motor nyo sa Suzuki Smash. Pero ngayon alam ko, nilabas na nila yung Suzuki Smash FI. Pag-usapan natin yung next vlog. So hanggang dito na lang mga chong. It's your daddy, Dads Cabin. Dads Cabin. Lagi nyo tatandaan, always be a defensive driver at always be a wise rider. Ito po ang Dads Cabin. Bang! Uy, lubak. I'm out.